magandang araw po ulit sa inyong lahat mga kabarangay. Welcome po sa unang edisyon ng ating programang Alamin Natin kasama si Marlon Kalimlim. Ito na po yung bagong title po namin sa dati po nating Education and Information Campaign program. Ito po yung Alamin Natin kasama si Admin. So bago po tayo magsimula, isang mahalagang paalala. Ang mga impormasyong ibabahagi natin ngayon ay batay lamang sa mga opisyal na anunsyo, resolusyon at calendar of activities ng Commission on Elections o COMELEC, pati na rin sa iba pang mapagkakatiwalaang sanggunian ng pamahalaan. Ang layunin ulit ng video nito ay magbigay lamang ng impormasyon at voter education. Hindi ito pangangampanya, hindi ito pag-iendorso ng sino mang kandidato, partido o grupo. Para sa mga susunod pang updates, ugaliing bisitahin ang official na website at social media pages ng COMELEC. Sa ngayon, pag-uusapan natin ang road to the November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Yan po, daming nagtatanong po dyan. Yan po ang pinag-uusapan ngayon. At inaabangan din po ang SONA para po malaman kung tuloy po ba o mapupuspone ang BSKE 2026. So mga kabarangay, ang halalan sa November 2, 2026 ay hindi lamang tungkol sa araw ng botohan. Mahalaga ring malaman ang mga aktibidad bago dumating ang election day. Unang-una po ang voter registration. Natapos ang voter registration noong May 18, 2026. Kung nakapagparehistro kayo bago ang petsang ito, maaari na ninyong i-check ang inyong voter registration status sa inyong local COMELEC office o sa mga opisyal na platform ng COMELEC. Ikalawa, ang inclusion at exclusion cases. May mga pagkakataon na kailangang ipaayos ang listahan ng mga botante. So, July 20, 2026 ang huling araw ng paghahain ng petition for exclusion. So, natapos na rin po last week, June 20. Na ito po ay para sa mga taong naniniwalang may pangalan sa voters list na hindi dapat kabilang. At noong July 24, 2026 naman, kahapon ang huling araw ng petition for inclusion. Ito naman po ay petisyon para sa mga kwalipikadong botante na naniniwalang hindi na isama ang kanilang pangalan sa listahan. Napakahalaga nito upang maging malinis at tama ang listahan ng mga boboto. At ang ikatlo po, ang paghahanda ng COMELEC. Mula July 29 hanggang September 3, 2026, bubuin ng COMELEC ang mga electoral boards at barangay board of canvassers. Sila ang mga opisyal na mga ngasiwa sa botohan, pagbibilang ng boto at canvassing sa araw ng halalan. At ang ikaapat, syempre yan po yung filing of Certificate of Candidacy o COC. Kung balak ninyong tumakbo bilang punong barangay, sangguniang barangay member o kagawad, SK chairperson or SK kagawad, so sa September 28 hanggang October 5, 2026 lamang maaring maghain ng inyong Certificate of Candidacy. Kapag lumampas sa petsang ito, hindi natatanggap ang COMELEC ng COC. Ikalima, ang election period. Simula October 3 hanggang November 9, 2026 ang opisyal na election period. Ano ang ibig sabihin nito? Mas mahigpit na ipatutupad ng COMELEC ang election laws. Kabilang dito ang gun ban, maliban kung may pahintulot ng COMELEC, pagbabawal sa unauthorized security personnel ng mga kandidato, pagbabawal sa ilang uri ng personnel movement sa gobyerno. Layunin nitong mapanatiling ligtas, patas at mapayapa ang halalan. Kaanim, ang inspection ng voting centers. Yan po sa October 5, ang huling araw para sa inspeksyon ng mga voting centers. Tinitiyak dito na handa ang mga lugar kung saan boboto ang ating mga kababayan.